as of today, I would vote against adding to the OVP budget for the reasons I stated. Unless meron talagang super duper good reason na makumbinsi pa naman ako. Ma'am, second point. During the hearing on the session on the OVP budget, Yes. two of your colleagues already manifested their intent to seek amendments, and they being allies of the Vice President, presumably they will want to increase, if not restore, whether in part or in full, her budget. So, what are your preparations for this? What do you intend to do insofar as the OVP budget is concerned? I think sapat na yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang level lang. At hindi ko na binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo sa proposed sa programa ng OVP na mukhang repetition ng mga existing programs ng ibang mga department na bagamat dun inilagak, pero kumbaga parang anong tawag doon, naka-target, ano yung term na yon? Sorry? No. Yes. Bagamat may mga amounts mula sa budget ng OVP na inilagak dun sa mga department na may parehong programa, pero naka-earmark naman para sa beneficiary identification ng OVP pa rin. Pero tingin ko importante na yung 10 million pesos para sa sariling akdang libro na i-distribute, talagang mahirap makahanap ng justification na proper iyon. So, susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OVP budget. I don't think kailangan pang baguhin iyan. Ma'am, clarify ko lang yun. Based dun sa nakita po ninyo, kumbaga, yung beneficiaries ng OVP, hindi lang hahawakan ng OVP yung pondo, but they can still identify the beneficiaries. Parang it's the same way with lawmakers and their beneficiaries. Exactly. Same concept po ba? Tama po ba yun? It's a same concept. Kumbaga, hindi lang hahawakan ng kamay ng OVP, pero hahawakan ng kanilang recommendation, naka-earmark. Kumbaga, bagamat nandun sa department para sa programang iyon, walang ibang pwedeng mag-identify ng area o kung partner LGU ba yan, at ang LGU mag-identify ng beneficiaries, kundi ng OVP. So, kumbaga, mahahawakan pa rin niya in principle. Ma'am, my last question on a similar topic, similar but related. Kasi another contentious issue sa budget is the AKAP, Yes. especially if you remember how it came out at the last minute last year. And there are also criticisms that it duplicates, which is the same issue with OVP. It duplicates certain functions of other agencies already. What is your position on AKAP and what do you intend to do about it? Okay. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang taong budget debates, basta social protection programs, pati ayuda, pati livelihood, o kung ano man, emergency assistance sa sakuna. Basta social protection at tulong sa ating mga kababayan, suportado ko yan. Saan mang department o opisina properly mailagak yan at para sa kanilang pagmamanage. And I'm happy na mukhang na gano'n naman din ang in-affirm ng buong Senado kahit ngayong taong budget deliberations. So, yung naging diskusyon tungkol sa AKAP on the floor in plenary na ay kung kayang, dahil in nature parang similar naman siya sa AIC, similar naman siya sa ibang social protection programs ng iba't ibang department, kung pwedeng pag-isahin na lang yan, di ba? Kung ilalagay sa ilalim ng management ng DSWD ba iyan, and then masubject sa parehong protocols na matagal na nating inoobserbahan ng sino mang opisina or ng alinmang ng sangay ng lehislatura. I think very acceptable yan sa Senado, and I hope makikipagkaisa din sa amin doon yung counterparts namin sa BICAM. Last follow-up na lang. Ma'am, yun po bang sa AKAP, do you think magiging malaking away pa siya
on the floor? I hope hindi na magiging malaking away. Not this floor, for sure, kasi mukhang nagkakaisa na yung damdamin nung mga nag-interpellate, pati sponsor ng DSWD budget, si Senator Amy, pati ang presiding officer, who at that time was the Senate President himself. So, tingin ko, this floor, the Senate floor is united on the AKAP, and sana magkakaisa din ang mga counterparts namin mula sa House, sa BICAM. Ma'am, going back dun sa OVP's budget, ano yung sentiment ng majority ng mga senator? I-retain yung about 700 billion or dagdagan or i-restore yung kabuang budget nila? Gaya ng nabanggit nyo kanina, narinig ko pa lang yung ilan sa mga kasama ko dito na nagsasalita tungkol sa posibleng pagdagdag. Hindi ko alam kung majority sentiment na iyan, pero at the proper time, i-argue ko talaga na sapat na iyan kasi historically, nakapag-operate na ng maayos ang mga OVP ng mga dating administrasyon sa ganyang level or even less as a matter of fact. At tingin ko very fair at efficient yung current form niya na nagkakaroon pa rin ng leeway ang OVP mag-participate sa ganyang mga programs ng mga existing departments at may say pa rin siya. So once na umabot sa punto na pagbotohan yon, you will vote against it kung ang pagbobotohan ay dagdagan or ibalik yung original proposed budget ng OVP. As of today, I would vote against adding to the OVP budget for the reasons I stated. Unless meron talagang super duper good reason na makumbinsi pa naman ako. Okay, we have 6 minutes dahil aalis si ma'am ng 12 o'clock. Mean. Ma'am, yung super duper reason na makumbinsi kayo, sabi ni VP kasi pag nang natili yung 700M, may 200 employees silang matatanggal from yung mga mga satellite offices po nila. So yun yung hindi mapopondohan, ma'am. From I the last, see. I think that was just last week, siya dito pa interview. Well, of course, ayaw naman nating mawalan ng trabaho ang mga kasamang nagtatrabaho sa gobyerno. Pero kung yan ang i-raise na dahilan, hihingin ko yung mga detalye. Kasi kung naka-locate sila sa mga regional offices, baka naman pwedeng i-place or ma-second sa regional offices, halimbawa ng mga department na hahawak ng earmarked funds ng OVP para sa mga particular na programa. Baka naman yung ibang mga staff dun sa regional offices ng OVP ay seconded na rin sa kanya. Malay natin mula sa regional offices ng mga national government agencies or mula sa mga LGUs, hindi ko po alam. So, itatanong ko po yung detalye nung ganyang dahilan at titimbangin ko kung sa huli magiging super duper good reason pala siya.